Kayo po ba ang bagong may-ari ng rest house po na ito? Oo, ako. At ikaw? Ha? Sino ka naman para usisain ako? Yung nakikita ko lang kinulam ka. Hindi ko alam kung paano nangyari yun o kung sino ang may kagagawa. Alam ko ng dahilan kung bakit mo ako hinahanap. Hayop ka para masolong kayamanan. Magandang araw po sa inyo, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga avid listeners ng channel na ito. Isa po akong taga-alaga ng rest house sa baryo namin. Kaya lang nang mamatay ang may-ari na isang matandang babae, ibinenta ito ng kanyang anak. Ngunit kinausap naman ako ng anak ng may-ari at sinabi niyang hindi ko kailangang umalis sa pagiging hardinero sa rest house. Habang hindi pa dumarating ang bago kong amo sa rest house na iyon, nagtrabaho muna ako bilang delivery boy ng tubig. Nabalitaan ko na darating ang bagong may-ari, kaya naghintay ako sa labas upang makausap siya kung itutuloy ko pa rin ba ang pagiging hardinero. Ako nga po pala si Tomas at ito ang aking kwento. Tomas, anong inahabangan mo riyan? Kanina pa kita napapansin na parang may hinihintay ka dyan sa labas ng rest house. Hindi ka ba makakapasok sa loob, ha? Makakapasok naman po, Kuya Antur. Kaya lang darating kasi ngayon ang bagong may-ari nitong rest house eh. Nakakaya naman po kung sa loob ako maghihintay. Ay, ganun ba? Makikilala mo na pala ang bagong amo mo, ano? Sana nga lang, mabait siya. Kagaya ng matandang amo mo noon. Kaya nga po eh. Pero di nabali kung hindi siya mabait. Basta mahalaga, nagtatrabaho pa rin ako rito. Gara ng kotse. Latang mayaman ang dumati. Abay, sino kaya ang sakay niyan? Oo nga po no. Parang gusto ko rin sumakay ng ganyang sasakyan pero sa hirap ng buhay, sa tingin mo, mamamatay na lang ako kung hindi man lang makakasakay dyan. Yan o. May bumababang matandang babae. Lumalapit siya sa atin. Baka magtatanong sa atin yung babae. Habang naglalakad siya papunta sa kinaroroonan namin, biglang may isang dalagang bumaba mula sa sasakyan. May hinihila siyang maleta. Ngunit biglang nadapa ang dalaga. Bumagsak ang maleta sa kalsada, kaya napasigaw ang matandang babae. Ano ba, Lisa? Ang tanga-tanga mo talaga babae ka. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang maleta ko? Kahit buhay mo, kulang pa bilang kabayaran para mabili ang isang maletang gaya niyan. Pasensya na po talaga, tita. Hindi ko po sinasadya. Bigla po kasi ako... Magpapaliwanag ka na naman sa katangahan mo. Ay! Naku! Matakas na nga blood pressure ko sa sobrang inis sa'yo. Alam mo, kung hindi lang talaga kita pamangkin, matagal na kitang pinalayas. Puro kapal pa. Ayan o, nayupi ang maleta ko. Ayusin mo yan mamaya, ha? Opo. Grabe. Yabang naman na matandang yan. Oo nga po eh. Sunod namang bumaba ang isang matabang lalaki mula sa driver's seat ng sasakyan. Tinulungan niya si Lisa at siya ang unang nagbuhat ng maleta. Matari nang tumingin sa amin ang matandang babae. Mataas ang kilay, makapal ang pulbo at pulang-pula ang lipstick. Halatang sanay magmando at ayaw napapahiya. Umalis ka kayo sa dinaraanan ko. Papasok ako sa rest house ko. Kayo po ba ang bagong may-ari ng rest house po na ito? Oo, ako. At ikaw? Ha? Sino ka naman para usisain ako? Ako nga po pala yung hardinero dito sa rest house. Inaabangan ko po talaga yung pagdating po. Kunin mo na lang ang iba ko pang mga gamit at dalhin mo sa loob ng rest house. Ingatan mo, ha? Ay, kung may masira, pababayaran to sa'yo. Wala ka pa namang kakayahang magbayad. Mga hampas lupa. Ang bastos naman ang matandang yun Kung makatawag sa'yo ng hampas lupa, kala mo kung sino. Naku, sarap apakapakan sa mukha Hayaan nyo na po. Sandali lang ha. Tutulungan ko lang po sila sa pagbubuhat ng mga gamit nila. Ang bigat talaga ng mga gamit ni tita. Nabatisin mo na lang. Hindi lang naman ikaw nagbubuhat Hindi pati ako. Tulungan ko na po kayo. Narinig ko ang sinabi ni tita sa'yo. Huwag sanang sasama ang loob mo sa kanya. Ganyan lang talaga siya.
medyo mataray at mayabang. Nauunawaan ko. Walang problema. Ayos lang talaga sa akin. Habang papasok ako sa gate ng rest house, bigla akong hinarang ni Kuya Anton. Mahina niya akong kinausap. Sakto lang para hindi marinig ni Lisa at ng mga kasama nitong lalaki. Yabang ng babaeng yun no? Kaya mo ba talaga magtrabaho sa kanya? Oo naman. Yang importante, hindi niya ako sinasaktan. Bahala na siya kung anong itawag niya sa akin. Aba, kapag mamatahin ka ng babae niyan, patulan mo ha. Gusto ko yan, Ton. Kaya ko na yung sarili ko. Iyak ko pa ba? Rosa, nakita ko ng dubungo sa bintana ng rest house. Ipasok mo na yung mga dala niya. Baka isipin niyang dadalakaw tayo. Ang rest house na tinutukoy ay hindi maliit lang. Malaki ito. Kasya ang 10 tao. Mayroon itong malawak na kwarto, malalambot na kama, at mga kurtinang kulay krema. Sa labas naman, tanaw mo ang magagandang tanawin, mga puno, bulaklak, at ang simoy ng hangin na dumadampi sa muka. Isa talaga itong lugar na nakaka-relax at tila malayo sa gulo ng mundo. Ilapag mo na maayos sa mga gamit ko. Ikaw ba yung binanggit ng anak ng may-ari sa akin, yung hardinero sa rest house na ito? Siguraduhin mo lang na hindi ka magnanakaw, ha? Ang ayaw ko talaga sa lahat ay yung medyo makate ang kamay. Marami akong mamahaling gamit dito at may mga pera pa. Hindi po ako magnanakawali. Ale? Anong ale? Doña Cora ang itawag mo sa akin. Kahit nga yung nobyo ng pamangkin ko, Doña Cora ang tawag sa akin eh. Pasensya na po, Doña Cora. Tita, pupunta lang po kami ni Albin sa kwarto namin. Kwarto? Hindi kayo matutulog dito sa rest house ko. Hindi ba may bakanting kubo dyan sa labas? Ha? Doon kayo matutulog ng kasintahan mo si Albino. Doon kayo bagay. Doña Cora, matanong ko lang po, itutuloy ko pa po ba ang aking trabaho dito bilang hardinero? Oo, pero arawan na lang ay pasasahod ko sa'yo. Kada 3 araw, pupunta ka rito para asikasuhin ang hardin. Kumbaga, hindi na po magstay in dito? Hindi na. Baka maging dagdag palamunin ka pa kapag dito ka tumira. Isa pa, yung kubong tinutuluyan mo, ibibigay ko na sa pamangkin ko. Sige po. Pabor na rin sa akin ang desisyon ni Doña Cora. Kahit papano, makakapagtrabaho pa rin ako bilang delivery boy ng tubig. Makalipas ang ilang araw, nalaman ko na sina Albino at Lisa ay may relasyon. Kaya pala mainit ang ulo ni Doña Cora sa kanila. Madalas lumalabas sa matandang babae sa rest house upang gumala sa paligid. Hanggang isang araw, nakita siya ni Mang Arthur, ang kilalang manggagamot sa baryo namin. Alam ko na may pinagdadaanan si Mang Arthur. May sakit ang kanyang asawa at hindi niya ito kayang gamutin. Nakipag-usap siya kay Doña Cora, kaya lumapit din ako upang marinig ang kanilang pag-uusap. Kayo po ba ang bagong lipat sa amin? Kayo po ba yung may-ari nitong rest house? Oo, ako nga. Pero huwag kang gaano lumapit sa akin, ha? Masyado ka mabaho. Pasensya na po. Nawalan na kasi ako ng panahon na kasikasuhin ang sarili ko. Mas inuna ko po kasi ngalagaan ang asawa kong may sakit. Tsaka nga pala, baka pwede akong makadilihensya sa inyo kahit 500 lang. Ibibili ko lang sana ng gamot ng asawa ko eh. Ay, nako. Ang aga-aga, mangungutang ka na kaagad. Hindi pa nga tayo masyado magkakilala. Ako parang awa nyo na po. May kakayahan naman po kayo sa buhay. May sasakyan pa nga kayo. Wala na po kasi ako mapaghiraman ng pera para ibili ng gamot ng asawa ko. Anong pakialam ko? Palibhasa, mga hampas lupa kayong lahat dito. Ni isa sa baryong ito, wala man lang makakapantay sa akin. Lahat kayo, mahihirap. Huwag po akong gawin ng lahat, ma'am. Kahit ano, para lang mabayaran ko ang perang utangin ko sa inyo. O siya, hindi naman ako madabot. Mahihiramin kita. Pero una at huli na ito, ha?
Ibabalik mo sa susunod na linggo ang pera ko. Klaro? Naku, maraming salamat po kung ganon. Ay, ano nga po pala ang pangalan po ninyo? Doña Cora. Yan ang itatawag ninyo sa akin dito. Kukuha lang ako ng pera sa loob. Umalis na si Doña Cora. Alam kong napuruhan si Mang Arthur sa mga insultong binitawan niya. Pero nilunok na lang iyon na matanda dahil sa matinding pangangailangan. Kita ko sa mukha niya ang pagod at bigat sa loob. Lumapit ako sa kanya at kaagad siyang kinausap. Ni Mang Arthur, bakit niyo naman po naisipang manghiram sa kanya? Yan tuloy napahiya pa kayo. Ay, naku, di bali na. Mahalaga papahiramin niya ako. Wala na kasi akong pera para ibili ng gamot ng asawa ko Alam mo naman yung sakit niya. Hindi ko na siya kayang gamutin Hindi sana po sa akin na lang po kayo humiram. Ano ka ba? May utang pa nga ako sa'yo hindi ko nababayaran Pasensya ka na talaga, Tomas kapag nagkapera naman ako iuuna ko na lang ang pangangailangan namin sa bahay. At ng asawa ko Nauunawaan ko naman po kayo, Mang Arthur. Maya-maya pa, bumalik na ang matandang babae. Iniabot niya kay Mang Arthur ang 500, pero bigla niya itong inihulog sa lupa. Awang-awa ako kay Mang Arthur, pero mabilis niyang pinulot ang perang yon. Kita sa mukha niya ang hiya at lungkot, pero tiniis niya para lang sa asawa niyang may sakit. Ay, sige na, umalis ka na. Hindi talaga kaya na sikmura kung amoy mo. Naku, maraming salamat Ibabalik ko to kagad kapag nagkapera na ako, Doña Cora. Ay, mahihirap talaga. Ayan ang napapala ng mga tamad mag-aral. Kung mas inuna nila mag-aral kagaya ko, baka ngayon magandang trabaho nila at nakapag-ipon pa. Maulang galang na po, Doña Cora. Hindi naman po sa nakikiusyoso ako sa nangyari pero bakit niyo pa po hinulog sa lupa ang pera kung gusto niyong pahiramin si Mang Arthur? Huwag kang makialam. Gusto mo bang pati ikaw tanggalan ko ng trabaho? Alam mo, hindi ko na nga alam kung maaawa ba ako sa mga kagaya niyo. Huwag na po kayong maawa sa amin. Nagsusumikap po kami dito para lang makakain. Palibhasa. Nakukontento na lang kayo sa mga buhay ninyo. Kahirapan lang naman ang kaya ipamana sa inyo ng mga magulang ninyo. Pakiramdam ko, tinapakan ang pagkatao ko sa mga sinabi ni Doña Cora. Pero hindi na lang ako nakaimik. Kaagad akong umuwi pagkatapos niyang ibigay ang 200 piso na sahod ko. Para sa iba, maliit yun. Pero para sa akin, malaki na. Mag-isa lang naman ako sa buhay. Kinabukasan ng umaga, pumasok na naman ako sa tubigan. Kasama kong nagtatrabaho roon si Kuya Anton, gaya ng dati. Balita ko napaka-matapobre daw ng amo mo ngayon. May kwento ni Mang Arthur sa akin yung nangyaring paghulog ng pera sa lupa nung manghiram siya sa matandang yon. Nakita ko nga rin po yun Alam niyo, pasimple lang ang atake ni Doña Cora. Pero masama talaga akong galing Naawa nga ako kay Lisa at sa kasintahan niya. Kung tratuhin niya yung mga yun, parang hindi niya kadugo Ay, naku, kung ako sa'yo, umalis ka na sa bahay niya. Sayang din naman po yung 200 sa isang araw Tsaka isa pa, sa isang linggo, 2 beses lang naman ako nagtatrabaho ron. Sa bagay. Nga pala, may de-deliver pala tayong tubig sa rest house niya Ikaw na lang kaya magdala ron. Isakay mo sa service ng tubigan natin. Nandiyan na rin naman ang driver Ay, sige po. Ako na po bahala mag-deliver doon. Hinakot ko na ang mga galon ng tubig para ihatid sa service at ma-deliver sa rest house ni Doña Cora. Nang makarating kami doon, ako na rin ang nagbaba ng mga galon at pinasok sa loob ng rest house. Pagpasok ko, agad binilang ni Doña Cora ang mga galon. Biglang nag-iba ang itsura ng matanda, namula ang muka at tila nag-aapoy sa inis habang nakatingin sa akin. Katabi niya si Lisa at Albino, parehong nagkakatinginan. Halatang may kaba sa muka. Bakit kulang ng 1 galon itong tubig ko? Ninakaw mo, Hindi po ako magnanakaw, no. Wala po akong kinuha riyan. Sinungaling!
Ikaw lang ang nakakapasok sa bahay na ito kaya imposible mawala kung hindi mo ninakaw. Sino sa inyo kumuha ng galon? Kayo ba lang kasintahan mo? Lisa, Hindi po! Ano naman po ang gagawin namin sa galon? baka naman binenta nitong kasintahan mo na patay gutom. Oh, mataba lang po ako pero hindi ako patay gutom, no? Wala po kaming ginagalaw ni Lisa sa kahit anong gamit po ninyo. Kung ganon, ikaw nga talagang nagdakaw sa akin, Tomas. Kahapon, pagka-uwi mo, binilang ko mga alahas ko at nalaman kong kulang ng isa. Ibalik mo ang alahas ko. Po, doon niyo ko rin naman eh. Hindi ko po dinakaw ang alahas ninyo. Hindi po ako magnanakaw. Ako, Diyos ko naman po. Hindi po ako pinalaki ng magulang ko para maging magnanakaw. Huwag ka na magmaang-maangan. Alam mo, tataas ng lalong dugo ko sa'yo. Umalis ka lang nga dito sa rest house ko. Tumalikod ako noong mga sandaling iyon. Yun na yata ang pinakamasakit na sinabi sa akin ni Doña Cora. Kapag pumapasok ako sa trabaho sa rest house, hanggang hardin lang talaga ako. Doon lang ang mundo ko. Habang naglalakad ako palabas, sinundan ako ni Lisa hanggang sa labas. Halatang gusto niya akong makausap. Marahil para magpaliwanag o magpaumanhin sa mga nangyari. Tomas, sandali! Ano yun, Lisa? Naniniwala ka bang ninakawan ko siya? Hindi. Sa tingin ko, wala naman talagang nangyayaring pagnanakaw eh. Gumagawa lang talaga ng kwento si Tita Cora. Ganyan talaga ang ugali niyan eh. Hayaan mo, kakalmahin din yan. Kala ko, naniniwala ka na rin eh. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, huwag mo nang pansinin yon. Alalahanin mo na lang na nagiging ulyanin na siya kaya ganyan kung umasta. Sa totoo lang, minsan nakakainis talaga yung pagiging matapobre ng tiyahin mo. Oo nga eh. Kahit ako naiinis na rin dyan eh. Sige na, ingat kayo sa biyahe ah. Buti na lang, hindi nagmana si Lisa sa kasamaan ng ugali ng kanyang tiyahin. Mabait at maalaga siyang babae. Kahit minsan, halatang hirap din siya sa ugali ni Doña Cora. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik ulit ako sa mansyon. Nadatnan ko ang magkasintahang sina Lisa at Albino sa labas ng rest house. May bitbit silang pagkain at nagtutulakan pa kung sino ang magdadala niyon kay Doña Cora. Bakit parang natatakot kayo magatid ng pagkain sa kanya? Atiran nyo na nga mo natin, baka magalit siya mamaya eh. May sakit kasi si Tita Cora eh. Biglaan lang siya. Nangihina at nilalagnat. Gusto ko nga sana siyang punasan pero itinataboy niya ako eh. Ayaw niyang kumain at natatakot ako baka may masamang mangyari sa kanya. Tomas, ikaw na lang kaya magkatid kay Doña Cora nitong pagkain. Nakuyo ko nga. Sige na naman, Tomas. Kung kami pa ang maghahatid, baka palayasin niya na kami. Ibubunton niya sa amin lahat ng galit niya dahil bigla siyang nagkasakit. Kailangan niyang makakain para makahawak siya ng gamot. Naku, sige na nga. Susubukan ko. Bahala na kung ano mangyari pagkatapos niya ito ah. Nagpasalamat naman sa akin ang dalawa nang kinuha ko sa kanila ang pagkain ni Doña Cora. Kinakabahan akong pumasok sa pintuan ng kwarto ng matandang babae. Ilang beses akong kumatok pero wala pa ring sagot mula sa loob. Kaya kusa ko nilang binuksan ang pinto. Habang bumubukas iyon, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may kakaiba sa loob ng silid. Pinapapasok ba kita, ha? Ihatid ko lang po yung pagkain po ninyo. Ayokong kumain, umalis ka na. Sige po. Pero hindi po kayo gagaling yan. Ilalapag ko na lang po yung pagkain sa tabi po ninyo ha. Alam niyo bang mas lalo kayong magkakasakit kapag hindi kayo kumain? Wala kang pakialam. Grabe naman, nasungit yun naman doon yung Cora. Basta kainin niyo lang to para makinom kayo kagad ng gamot. Hindi mo alam ang nangyayari sa akin kaya huwag kang umastada para nag-aalala ka. Alam kong matutuwa kayong lahat kapag malaman ninyo. Malaman na ano po? Ay naku, di bali. Kahit sinong tao hindi matutuwa kapag nalaman niya nagkakasakit ang kapwa niya. Kayo lang po ang nag-iisip ng ganyan. Kagabi, nagsimula ako magkasakit at kasabay doon ay may lumabas na uod sa bibig ko. Tignan mo, ay ano, nagkakasugat-sugat ng balat ko dahil para may uod na gusto lumabas. Ano po? Teka, patingin nga po ng braso po ninyo. Hindi, may gumagapang na uod sa loob ng balat ninyo.
Kaya nga, hindi kaya ipinakulang mo ako ha, Tomas? Bakit po naman po kayo papakulam? Wala po akong lahi na makukulam. At wala rin po akong kilala na makukulam, no? Hanapan mo ako ng albularyo. Kapag may madala kang albularyo dito at gagaling ako, babayaran kita ng malaking halaga. Ay, naku, yan na naman. Akala ninyo madadaan nyo lahat sa pera, no? Mahirap bang humingi ng tulong ng walang perang kapalit? Kahit tutusan nyo na lang po ako na maghanap ng albularyo. Kahit walang suhol, gagawin ko po yun. May kakilala akong albularyo. Papupuntahin ko po siya dito mamaya. O sige, at huwag mo nang ipagpamamaya. Ngayon na mismo, papuntahin mo na siya dito, Tomas. Kung ganun, susunduin ko na lang po siya. Kaagad kong sinundo si Mang Arthur sa bahay nila upang matingnan ang kalagayan ni Donya. Nang marinig ng mga tao sa baryo ang tungkol sa nangyari, marami ang sumama sa amin, dala ng kuryosidad at tawa. Pagdating namin sa rest house, pinapasok sila ng matanda. Kinayaan niyang masaksihan ng lahat ang paggagamot ni Mang Arthur. Ngunit kahit anong dasal at ritual ang gawin ni Mang Arthur, hindi niya matukoy kung saan nanggaling ang ulam. Yung nakikita ko lang tinulam ka. Hindi ko alam kung paano nangyari yun o kung sino ang may kagagawan. Parang may humaharang sa panggagamot ko. Pero meron ka naman atang pangontra laban sa kulam, hindi ba? Oo, meron. Itong langis ko. I-aplas mo ito sa katawan mo para hindi na gumapang ang mga uod. Pero tandaan mo, hindi ko mapipigilan ng kulam, ha? Malakas po ba yung mangkukulam? Abay, sobrang lakas. Pero basta, sa umaga uminom ka nitong langis. 1 beses sa umaga, 1 sa gabi. Ha? Ay, sige. Gagawin ko yon. Ikaw naman, Tomas. Dito ka na muna matulog. Gamitin mo yung kwarto dyan katabi lang ng kwarto ko. Tita, ako po ang pamangkin ninyo. Dapat po ako ang mag-aalaga sa inyo, hindi si Tomas. Huwag mong panghimasukan ang desisyon ko, pwede ba? Yaman mo na siya, Lisa. Yan naman sa Doña Cora. Naiinis siyang kapag pinabakilan mo ang desisyon niya eh. Kung gusto niyo makatulong, maghanap kayo ng iba pang albularyo, yung mas malakas kaysa kay Arthur, para matukoy kung sinong kumulam sa akin. Sige po, hahanap po ako sa kabilang baryo. Makalipas ang 1 linggo ng pagpapagamot ni Doña Cora kay Mang Arthur, wala pa rin nagbago sa kalagayan ng matanda. Mas lalo pang dumami ang mga uod na lumalabas sa kanyang bibig. Sa sobrang inis si Doña Cora, isinama niya ako para puntahan ang bahay ni Mang Arthur. Hindi ko alam kung anong plano niya, pero isa lang ang malinaw sa akin. Galit siya at parang may binabalak. Doña Cora, ba't naman po kayo pupunta sa bahay ni Mang Arthur? Sa totoo lang po marami pa siyang ginagawa. Baka makaabala lang po tayo sa kanya. Wala akong pakialam kung maabala ko siya. Pananagutan niyang ginawa niya sa akin. Ginamot niya ako pero hindi naman ako gumaling. Pero di ba nga po, sinabi na niya sa inyo na malakas yung mangkukulam. Anong silbi pa niya bilang albularyo kung hindi niya ako kayang gamutin? Hindi ba binayaran ko siya na malaking halaga? Tsaka may utang pa siya sa akin ng 500 hanggang ngayon hindi pa bayad. Ay, naku, unawain niyo lang po ang sitwasyon ni Mang Arthur. Nangangailangan po siya ngayon at... Tumahimik ka! Ayoko lang dinidiktahan ako. Pagkatapos niya akong bulyawan, tahimik na lang akong naglakad habang nakasunod sa likuran niya. Marami ng mga taong nakatingin. Ang iba'y sumasabay na rin sa amin. Marahil ay nadadala ng ingay at usapan. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Arthur, galit na galit si Doña Cora. Hinampas niya ng basto ng pintuan ng bahay ng matanda. Marami ang nakikiusyoso sa paligid. Nagbubulungan. Naghihintay kung ano ang mangyayari. Oh, ay, Doña Cora. Naganyan naman po. Naku, pasensya na hindi ko muna kayo mahasikaso. Pinapaliguan ko lang ang asawa ko eh. May mahalaga sana ako sasabihin sa inyo tungkol sa... Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Ang gusto ko lang ibalik mo ang perang ibinayad ko sa'yo. Ibalik? Wala na ang perang binayad mo sa akin. Nagastos ko na. Tsaka bakit ko ibabalik yun? Gayong ginamot naman kita. Hindi ako nangihingi. Ikaw ang kusa nagbigay nun ah. Doña Cora, marami na pong nakatingin Wala akong pakialam sa mga nakatingin na hampas lupa. Ibalik mong pera ko at bayaran mo rin ang hiniram mo 500. Mamaya na lang po tayo mag-usap ha.
Baka madalas pa ang asawa ko sa banyo eh. Hindi tunay na manggagamot ang taong ito. Pinarahan lang niya ako. Isa siyang peking manggagamot. Tonyo Cora, ano ba pinagsasabi po ninyo? Kailangang malaman ng lahat na isa siyang peke. Peke na kung peke! Umalis ka dito sa harap ng pamamahay ko! At ito ang pakatandaan mo. Babalik din sa'yo ang lahat ng ginagawa mong kasama sa mga tao! Tandaan mo, ni isa, walang tutulong sa'yo dahil sa kasamaan ng ugali mo! Hindi nakaibig si Doña Cora, kaya niyaya ko na siyang umuwi. Tahimik lang siya buong biyahe. Walang imik, walang reklamo. Kinagabihan, habang nagpapahinga ako, narinig kong tinatawag niya ang pangalan ko mula sa loob ng kanyang kwarto. Kaagad akong tumakbo papasok. Pagpasok ko, naabutan ko siyang may gumagapang na mga uod sa ilong at bibig niya. Para siyang nagsusuka ng mga uod, tuloy-tuloy, parang walang katapusan. Tulungan mo ako. Nagsisilabasan na naman ang mga peste sa ilong at bibig ko. Ay, ano naman po yung gagawin ko? Teka, nakainom na ba kayo ng langis ni Mang Arthur? Naubos ko na ngang inumin pero wala namang nagbago. Nagmamakaawa ako sa iyo, Tomas. Maghanap ka ng ibang albularyo. Yung magaling sa lahat. Ay, isa naman po kung maghanap ng albularyo. Eh si Mang Arthur lang po yung nilalapitan ng mga tao dito sa amin eh. Teka, yun na po. Mukhang tumitigil na sa paglabas ng uod sa ilong at bibig po ninyo. Ay naku, magpahinga na po kayo. Nililisi ko na lang po yung uod na gumagapag sa sahig. Magbabayad talaga ang taong may kagagawan nito sa akin. Hindi ako papayag na magtatagumpay sila sa mga kasamaan nila. Hindi na ako nakaimik at mabilis akong lumabas ng silid. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko sina Albino at Lisa. Kapwa halatang nag-aalala. Narinig daw kasi nila ang boses ni Doña Cora na sumisigaw mula sa loob. Kita ko sa mukha nila ang takot at pagkalito. Parang hindi nila alam kung papasok ba sila o tatakbo palayo. Uy, pakisabi naman kay tita kung pwede ko siyang kamustahin, oh. Eh baka naman papayag siya sa pagbisita mo. Eh lalo na sa kalagayan niya ngayon. Eh pumasok ka na lang sa kwarto niya. Bakit kaya galit na galit si tita sa akin? Simula noon, ako lang naman ang kasama niya eh. Nagkaganyan lang naman siya sa akin nung nagkanobya na ako. Nagdakit naman ako ng ligaw kay Lisa. Kaya lang, hindi talaga siya bota sa akin dahil mahirap lang ako eh. Yung gusto niya kasi, mapapangasawa ni Lisa yung mayaman. Kagaya niya. Eh baka naman ngayon, makita niya ang halaga ninyo kapag inalagaan ninyo siya. Sige na Lisa, pumasok ka na sa loob. Agad namang nagtungo si Lisa sa silid ng kanyang tiyahin. Ngunit pagkakasara pa lang ng pinto, narinig ko na kagad ang malakas na sigaw ni Doña Cora. Galit na galit siya kay Lisa. Ramdam ko ang puot sa boses niya. Parang ayaw niyang makita kahit anino ng pamangkin niya. Tumigil kaming lahat. Nagkatinginan at walang nakapagsalita. Umalis ka dito sa kwarto ko. Hindi ko kailangan ng pag-aaruga mo. Huwag mo akong kaawaan. Eh hindi naman po kita matiis na pabayaan. Tiyahin po kita. Ikaw ang bumuhay at nagpaaral sa akin kaya matitiis ko bang hindi mag-alala sa'yo? Huwag mong hintayin imudgod kita dyan sa sahig, ha? Umalis ka nga, sabi ko! Bakit po ba galit na galit kayo sa akin? Pamangkin niyo po ako, tita. Ako po ang karapat-dapat na maging karamay ninyo. Hindi ko nga kailangan ng pag-aalala mo sa akin. Umalis ka na nga sa harapan ko. Mas lalo mo lang pinaparamdam sa akin na kawawa ako ngayon. Ano? Nagtutuwa ka na makita ako ganito? Ano ba naman pong klaseng utak ang meron kayo? Magagawa ko bang maging masaya sa kaligayan ninyo? Hindi ko pa maunawaan kung bakit ganyan na lang po ang laman ng utak ninyo, Tita Cora. Naging masuluri naman po akong pamangkin sa inyo. Kung tungkol to kay Albino, patawarin niyo na po ako. Mahal ko po siya. Kaya kahit alam ko pong galit kayo sa akin, tinitiis ko lang. Awang-awa ko kay Lisa nang makita ko siyang umiiyak palabas ng kwarto ni Doña Cora.
Hindi ko na lang siya pinigilan. Baka mas lalo siyang masaktan kung magsalita pa ako. Pagkaumaga, nagyaya siya sa akin na magpahangin sa labas. Habang naglalakad kami, napansin kong tila gumagaan ang loob niya sa akin. Mas mahinahon na siya, mas bukas. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang mag-isip. Baka naman nagpapakabait lang siya dahil kailangan niya ako. Doña Cora, hindi ba kada 3 araw lang po ako pumupunta rito? Kasi baka kailangan na ako dun sa tubigan eh. Babayaran kita sa mga panahong nandito ka. Hindi mo ako pwedeng iwan, Tomas. Wala akong makakasama. Nasasaksihan mo kung anong nangyayari sa akin gabi-gabi. Natatakot ako. Baka isang araw, malunod ako sa mga uod na yon at hindi na magising. Nandiyan naman po si Lisa eh. Yung pamangkin yung buo. Hindi ka niya pababayaan. Alam mo po, sa totoo lang, mahal na mahal ka niya eh. Isa si Lisa sa nagbigay sa akin ng sakit. Alam niyang ayoko si Albino para sa kanya, pero pinaglalaban pa rin niya yung lalaki na yon. Ay naku, hayaan niyo na po kasi sila. Hindi naman po kayo ang tatabi kay Albino kundi si Lisa eh. At sa totoo lang, mabait naman po si Albino ah. Basta! Kakausapin ko lang siya kapag hiniwalayan niya yung batuga na lalaking yon. Napansin ko na nagkakasugat na ang balat ni Doña Cora. Sa isang sugat niya, may isang maliit na uod na gumapang palabas. Puti, maliit at buhay na buhay. Saktong dumaan si Ate Tina, yung babaeng naglalako ng bagoong sa baryo namin. Hawak niya ang timbangan at balde ng paninda habang sumisigaw sa daan. Bagoong! Bagoong dito! Tomas, bili ka naman ng bagoong ko. Ay, naku. Hindi ko pa nga nauubos yung bagoong na binili ko sa inyo nung nakarang araw eh. Sa susunod na lang po ako bibili. Kayo po ba, Doña Cora? Gusto niyo po bang bumili? Aba! Ini-insulto mo ba ako? Alam mo na bang may sakit ako sa balat tapos gusto mo akong pagbintangan ng pag-uom mo? Doon mo yan ilako sa mga hampas lupang kagaya mo. Inaalok lang naman po kita. Aba, tama nga po pala sila. Mata pobre po pala talaga kayo. Umalis ka sa harapan ko. Ang aga-agay binibuisit mo ako. Kung ako sa'yo, Tomas, wag mo nang pagtiisan yan. Sa mga naugali, akala mo naman kung sino umasta. Sakitin na nga eh. Sa halip na magpakumbaba, mayabang pa. Tama nga yata sinabi nila sa'yo na kinulam ka. Dapat lang yan sa'yo at na magtanda ka. Aba, ang bastos mo babae ka. Aray ko, bakit ka pinakahampas ng tungkod mo? Huwag niyo na pong patulan si Doña Cora. Maglako na lang po kayo doon, Ate Tina. Nagalit at nainsulto si Ate Tina sa matandang babae. Pero mas galit pa ang matandang babae sa kanya. Mas lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga tao sa baryo at ni Doña Cora. Dahil kung sino-sino na lang ang kanyang pinaghihinalaan. Isa na rin si Kuya Anton sa kanyang pinagbibintangan. Nang mag-deliver si Anton ng tubig sa rest house, inaway siya ng Donya. Ikaw ba ang kumulam sa akin, ha, lalaki? Naalala ko noong unang kita natin dyan sa labas ng rest house. May sinasabi kang hindi maganda sa akin kaya pinatulan kita. Hindi po. Wala po akong kinalaman sa nangkulam sa inyo ha. Kung hindi ikaw di sino? Nagkaganito lang naman ako simula na umuwi ako dito at nakilala ko kayo. Mga kampon ata kayo ng kadiliman. Doña Cora, nakilala ko po si Anton. Sa tingin ko, wala talaga siyang kinalaman sa nangyari sa inyo. Hindi ako naniniwala. Wala na talagang ibang gumawa ng kulam sa akin, kundi ikaw lang. Ay, Tomas, ito na ang tubig ninyo. Naku, kailangan ko nang umalis. At baka masapak ko yung matandang yan eh. Pinakalba ko si Kuya Anton ng mga oras na yun. Hinatid ko siya sa labas ng rest house. At nang makabalik ako, nadatnat ko si Doña Cora na hawak ang kanyang teka. Ang boses ni Tina, naririnig ko. Ano? Oo, baka siya ang mangkukulam. Baka binayaran siya na kung sino para kulamin ako. Si Ate Tina, mabait po yan. Ay, naku naman.
Aba, hindi naman po tama na pinaghihinalaan na lang ninyo kahit na sino dahil sa nangyari. Wala lang ibang gagawa nito sa akin, kundi ang mga hampas lupang tao dito sa baryo. Hanggat wala kayong mapapatunayan na isa sa mga taga-baryong gumagawa ng kulang sa inyo, wala kayong karapatan na magturo na sa kanila. Alam ka na ba na sino pa ang ituturo ko? Ipasok mo na ka lang ako sa kwarto ko at naiinis na rin ako sa'yo. Hindi ka naniniwala sa akin eh. Hinatid ko siya sa kanyang kwarto. Pagkalabas ko naman, dumiretso ko sa kubo ng Magdobyo na dating kubo ko noon. Kinausap ko kagad si Lisa at sinabi ang mga hinala ni Doña Cora. Ano? Kahit sino na lang tinuturo niya? Oo, alam mo yun. Yalata namang walang kinalaman ng ibang tao sa nangyayari sa kanya. May matanong nga kita. Wala ba siyang kaaway kaya kayo lumipat dito? Kaya nga siya lumipat dahil may isang tao na namatayan ng anak dahil sa kanya. Humingi ng tulong sa kanya ang nanay ng bata, pero hindi niya tinulungan. Kaya ayun, namatay ang bata. Kinabuhian siya. Naisip ko nga na baka yun ang kumulam sa kanya. Ano? Bakit hindi mo balikan yung taong yun? Hingi mo ng pasensya ang tiyahin mo. Ayaw niya ngang tulungan ko siya eh. Huwag ka mag-alala. Pinadala ko na ang mga gamit ni Tita Cora sa isang albularyo doon sa bayan. Sana nga lang malaman kung sino ang kumulam sa kanya. At nang magamot na rin siya kaagad bago pa lumala ang kalagayan niya. Lumipas naman ang mga araw at may kumalat na naman na balita tungkol sa pangkukulam kay Doña Cora. Kahit saan, naririnig ko ang mga haka-haka na may kinalaman daw si Mang Arthur sa nangyayari. Isang umaga, habang kumukuha ako ng dahon ng bayabas upang pakuluan para sa mga sugat ng matandang babae, bigla ang dumating si Ate Tina at Kuya Anton. Anong ginagawa mo? Ay, naku kung ako sa'yo. Umalis ka na dyan sa rest house na yan. Mamaya hawaan ka pa ng sakit niyan eh. Hindi naman po nakakahawa yung sakit niya. Tsaka isa pa, kapag umalis ako wala na mag-aalaga sa kanya. Ang galit pa naman sa pamangkin niya. Kaya nga ayaw magpaalaga sa pamangkin dahil natatakot na mahawaan ito ng sakit. Tapos ikaw, lahat na lang inaako mo. Wala ka namang obligasyon sa matandang yan. Hindi ba nga, pinagkamalan ka pa nga niya magnanakaw noon? Ano yun? Napatawad mo na kagad? Iyo po. Wala naman po dahilan para magalit ako sa kanya. Pero tama po kayo. Masama talaga ang ugali niya. Ay, naku Tomas. Itong sasabihin ko. Hinala lang naman ha. Hindi kaya totoong may kinalaman si Mang Arthur sa kulam kay Doña Cora? O ba yung posibleng hindi niya alam kung saan nagmula ang kulam? At kung sino ang kumulam sa babae? Magaling na albularyo si Mang Arthur, di ba? Bakit naman po kukulamin ni Mang Arthur itong si Doña Cora? Hindi naman sa pinapasa ko mga napagkwentuhan namin ni Mang Arthur ha. Naikwento niya kasi noon na nang humiram daw siya ng pera dyan kay Doña Cora. Itong matanda raw, nilaglag ang pera sa lupa. Napakasama na ugali. Sinabi pa nga ni Mang Arthur na balang araw sisingilin si Doña Cora. Teka, sinabi niya talaga ang mga bagay na yun? Napaisip naman ako ng mga sandaling iyon. Tama nga naman sila. Alam kong magaling na manggagamot si Mang Arthur. Pero bakit hindi niya alam kung sino at saan galing ang kulam? Nakakapagtaka, pero ayaw kong humusga gaya ng iba. Nang pagkalingon ko, nakita ko si Doña Cora. Galit na galit, nakatitig habang nanginginig ang katawan. Lumapit siya sa aming tatlo. Akmang iiwas si Ate Tina at Kuya Anton. Pero tinawag niya ang mga ito. Hindi pa tayo tapos mag-usap kaya wag na muna kayo umalis. Totoo ka ba ang sinasabi ninyo? Nakakarinig kayo ng kwento na si Arthur ang kumulam sa akin. At ikaw, totoo ba? Nabisa na niya pinagpantaan ang buhay ko. Naikwento lang naman niya yun sa akin. Kaya pala ha. Magaling siya kalbularyo pero hindi niya alam kung sino kumulam dahil siya ang may kagagawan. Doña Cora, ayun naman po kayo sa mga hinala po ninyo eh. Sigurado din naman ako na siyang gumaganti sa ginawa ko sa kanya doon. Kung yun pala ang gusto niya, sige. Ang alam ko, nakatira siya sa parte ng lupain na binili ko. Alalayasin ko matandang doon. Ora mismo!
Huwag niyo naman pong gagawin yan. Kawawa naman po silang mag-asawa niyan eh. Hindi ko na siya napigilan nang sinugod niya ang bahay ni Mang Arthur. Sumunod na lang ako. Sa pagkakataong iyon, nadatan namin si Mang Arthur kasama ang kanyang asawang may sakit na nagpapahangin sa labas ng kanilang bahay. Aba, nandito ka na naman ha? May karapatan akong pumunta rito dahil ang lupang tinitirikan ng bahay ninyo ay akin. Lumayas kayo! Ano? Palayasin mo kami? Abay, wala kang karapatan na palayasin kami dahil hindi kasali ang lupang ito sa binenta sa'yo. Abay, bago pa man mangyari ang bentahan, nakausap ko na ang tunay na nagmamayari na itong lupa. Pinigay na niya sa amin ang lupang ito. Talaga? Paano kung pakitaan kita ng titulo na akin ang lupang yan? Ilayo mo yung asawa mo may sakit dahil baka siya ang dahilan kaya nahawa ko. Mamamatay na lang ang asawa mo dahil hindi mo siya kayang ipagamot. Mga mahihirap kayo! Doña Cora, hindi na po tama ang sinasabi po ninyo ah. Tandaan po ninyo, hindi naman po lahat ng bagay madadaan sa pera. Kaya kayo nagkakaganyan eh. Kung sana maayos lang kayong makisama sa kapwa, hindi kayo kinulam. Huwag mo akong pangaralan, ha, Tomas? Mas matanda ako kesa sa'yo. Minsan na ako nagtiwala sa kapwa ko. Pero anong ginawa sa akin, ha? Nilakawan ako. Kagaya nyo rin siya, mga magnanakaw. Hindi po kami magnanakaw ha. Kahit anong hirap ginagawa namin para lang mabuhay kami. Ba't hindi po totoo ang mga paratang ninyo ha? At saka kung ganyan pala ang tingin nyo sa akin, bakit nyo pa ako pinatira sa rest house ninyo ha? Ano pa ba magiging dahilan? Eh di dahil alam niyang pinapakinabangan ka niya. Abay, palibhasa eh. Sariling pamangkin tinataboy. Tapos sa ibang tao hihingi ng pag-aalaga at pagkalinga. Manahimik ka! Alam mo, kahit may kakayahan akong tulungan ka, hindi ako tutulong. Dapat lang na mangyari yan sa'yo para matuto ka. Minsan, kaya hinahayaan ng Diyos na may masamang mangyari sa tao upang magising sila sa kanilang kasamaan. Isa ka sa mga taong pinabayaan ng Diyos dahil masama ang ugali mo. Sinuway naman ng kanyang asawa, si Mang Arthur. Kaya dinala niya ito sa loob ng bahay. Nanginginig ang matanda sa tindi ng galit. Hinawakan ko ang braso niya, pero mabilis niya akong tinabig, sabay talikod sa akin. Ganon kasama ang tingin ninyo sa akin. Na hindi nyo nga ako lubos na kilala. Nisan na ako nagtiwala sa tao pero inahas ako. Masisisi mo ba ako kung lahat ng mga nakapaligid sa akin, iniisip ko na pagnanakawan lang ako? Kung may rason naman po pala kung bakit kayo nagkakaganyan, susubukan ko na lang pong unawain kayo. Pero yung ginagawa niyo sa pamangkin po ninyo, hindi po tama yun ha. Alam ninyo, si Lisa lang ang nakakaunawa at nagmamahal sa inyo ng totoo. Huwag niyo po siyang itulak palayo. Iiwan din ako ni Lisa kapag nakabuo na siya ng sarili niyang pamilya. Abay, alam nga naman po na hindi siya bubuo ng sarili niyang pamilya. Gusto mo bang tumanda siyang dalaga kagaya ninyo? Ramdam yun ang lungkot habang nag-iisa. Kaya huwag yun ang iparamdam sa pamangkin po ninyo. Ikaw, sa kabila ng ginagawa ko sa'yo, nandito ko pa rin sa tabi ko. Anong kapalit nito? Pera? Ginto? Hindi ko po kailangan ng ginto ninyo, no? Makita ko lang kayo na gumaling. Ayos na po ako dun. Hindi nakaimik ang matandang babae at sumunod na lang din sa akin pabalik sa rest house. Nakita kami ni Lisa na paparating, kaya hinintay niya akong makalabas sa kwarto ni Doña Cora upang usisain ako kung saan kami nanggaling. Ay, si tita talaga. Alam mo bang bawal sa kanya ang magpainit? Lalo na ang nagnana na ang kanyang mga sugat. Pasaway talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan eh. Ay, alam mo, Tomas, naisip ko na ano kaya kung patulan ko na lang si tita para matakot siya sa akin. Gusto ko kasi na sumunod siya sa gusto ko eh. Hindi naman yan ang papayag na kontrolin mo siya eh. Alam mo naman na matandang yan. Mas kilala mo siya kaysa sa akin. May alam mo kung ano ang dapat gawin sa kanya. Kumala na naman ng tiyahin mo tapos hindi mo lang nagpapaalam sa atin kung saan siya pumupunta. Kasi tumasata ka maghahanap niya ngayon. Albino, ano kaya kung bumukod na lang tayo?
iwan na lang natin si tita. Mukhang wala namang pag-asa na mapatawad niya ako sa ginawa natin sa kanya. O hindi mas lalo siyang malulungkot kapag iniwan niyo siya. Hayaan mo na. Ipasasaan at unti-unti ding lalambot si Doña Cora. Sana nga dumating ang pagkakataon na yun. Darating yan. Niwala lang kayo sa akin. Nang nagpapahinga si Doña Cora sa kwarto niya, naisipan ko munang mamasyal sa tubigan. Nandoon si Kuya Anton. Abala, habang nagsasali ng tubig sa mga galon. Natutuwa naman ito nang makita kong nakalabas ng rest house. Ba, nagpaalam ka nga doon kay Doña Cora. Abay mamaya, hanapin ka noon ha. Magalit ang hindi ka nakita. Hindi yan. Alam mo, sa totoo lang, pakitang tao lang yung pinapakita niyang masama ang ugali niya. Nababasa ko sa mga mata ni Doña Cora na hindi naman talaga siya ganun. Naisip ko na baka may mga hindi lang magandang karanasan sa mga taong pinagkatiwalaan niya noon. Kaya siya ganyan. Sabagay, kamusta naman palang kasama sina Lisa at Albino? Alam mo, yung dalawang yan, yung madalas na lumalabas sa gabi, gumagala sa bahay na parang walang problema. Nag-aalala si Lisa kay Doña Cora. Kaya lang, hindi siya pinapalapit ng tiyahin niya. Kapag nakikita pa lang niya si Lisa, binubulyuan niya kaagad. Bakit kaya no? Alam ko, mainit ang dugo ni Doña Cora sa kanya dahil sa nakipag-live-in ito kay Albino. Nalabag sa kalooban ng matanda. Mahirap lang kasi si Albino kaya hindi siya boto sa lalaking yun. Ganun ba? Pero napapansin ko lang ha. Bakit kaya madalas na umaalis si Lisa? Sa totoo lang po. Kaya umaalis si Lisa kasi pinupuntahan niya yung manggagamot sa kabilang bayan. Nakapag-usap na rin kami pero hindi alam ni Doña Cora na lihim na tumutulong si Lisa. Mamayang araw, may ibibigay na langis yung albularyo. Iinumin daw yun ni Doña Cora para hindi lalabas sa mga uod sa bibig at ilong niya. Lalo na sa mga sugat. Ay, naku. Nakakadiri talagang pagmasya ng mga sugat ni Doña Cora no? Alam mo yung mga maliliit na uod na makikita mo na lang sa mga inuod na prutas. Ganun kaliit ang lumalabas Ay, naku, nakakadiring isipin. Pinanghihinaan man ng loob ang nakakadiring itsura ng mga sugat. Hindi ko na siya pwedeng talikuran habang lumalaban para mabuhay. Nang sumapit ang gabi, pinuntahan ko ang matanda para pakainin. Puro gulay na lang ang kinakain niya dahil naiirita ang mga sugat kapag kumakain siya ng malansang ulam. Ikaw bang nagluto dito? Opo, luto ko po yan para sa inyo. Busin po ninyo yan tsaka nga pala, may nagbigay sa akin ng langis para inumin niyo daw po. Makakatulong daw ito pampakalma sa mga uod na lumalabas sa katawan ninyo. Alam mo, minsan naiisip ko lang, paano mo kaya nasisikmurang tulungan ako sa kalagayan ko? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi no? Oo na, sige na po. Ayaw ko makapagplastikan, baka isipin nyo na naman na mahirap na nga ako, nagsisinungaling pa. Sa totoo lang, nandidiri ako na iwan, pero hindi kita pwedeng babayaan no? Ang swerte siguro ng mga magulang mo sa'yo. Sana. Kaya lang wala Namatay sila ng maaga. Swerte din po ako sa kanila. Sige na, ubusin nyo na po yung pagkain po ninyo. Si Lisa pala, wala ba siyang sinasabi sa'yo? Wala naman, pero paulit-ulit yung sinasabi na gusto ka raw niyang alagaan. Ay, meron kaming hindi pagkakaunawaan ni Lisa. Ayokong maging pabigat sa pamangkin ko. Gusto ko namang makitang maayos ang buhay niya, kaya lang naiinis talaga ako kapag nakikita ko si Albino. Mabait naman po si Albino Nagpatuloy lang siya sa pagkain. Tahimik at tila malalim ang iniisip. Naisipan ko munang dalhin ang langis na yun sa bahay ng Mang Arthur para ipakita kung tunay ang langis na dala ni Lisa. Ngunit natatnan ko ang matandang lalaki na nagsasagawa ng ritual sa may tabing malaking puno sa likod ng bahay niya. Naroon ang litrato ni Doña Cora habang may mga uod siyang pinapagapang tuon. Natakot ako kaya dahan-dahan akong umatras. Ngunit tumahol ang kanilang aso kaya nakita niya ako. Tomas, nandiyan ka pala. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras?
Nandito po ako para may ipatingin lang po sana. Kaya lang parang... ano pong ginagawa po ninyo? Bakit nyo nilalagay ang litrato ni Doña Cora sa isang matandang puno habang pinapagapangan ng uod? Ginagamot ko siya. Hindi ako naniniwala. Paano ginagamot? Totoo nga yata yung kwento na may kinalaman kayo sa nangyayari sa babae. Ano? Wala akong kinalaman sa nangyayari sa kanya. Kung ganun, paano niyo po may papaliwanag sa akin ng mga bagay na yan, ha? Akala ko pa naman mabuti kayong albularyo. Pero may lihim po pala kayo. Abay, kung ano man ang iniisip mo, Tomas, walang katotohanan yan. Isa akong albularyo at hindi isa magkukulang. Hindi na ako nakinig at tumakbo paalis ng bahay niya. Tama nga si Doña Cora, mahirap talagang magtiwala. Kahit matagal mong kakilala, hindi pa rin dapat pagkatiwalaan. Awang-awa ako sa matandang babae dahil lumapit siya sa isang inaakala niyang albularyong tutulong sa kanya. Sa pagtakbo kong yon, hindi ko naman inaasahan na makakasalubong ko si Lisa at Albino na pumapasyal at nagpapahangin. Oh, Tomas, akala ko nasa rest house ka. Umalis ako dun para basta pumunta ako sa albularyo. Nalaman ko na walang ibang nagpakulang kay Doña Cora kundi si Mang Arthur. Ano? Ang matandang lalaki na nagpakilalang albularyo? Oo, nalaman ko ngayon lang mismo. Kung ganun, dapat kinausap mo siya na patawarin niya si tita. Hindi ko nagawa dahil natatakot ako. Naunahan ako ng takot at hindi ko lang kung anong gagawin ko Kailangan ko na makabalik sa rest house. Baka may masamang mangyari kay Doña Cora Sige. Susunod na kami. Bibili lang ako ng mangga dun sa talipapa. Parang ano kasi, para akong buntis. Dali-dali akong bumalik sa rest house. Nadatnan ko si Doña Cora. Walang malay, habang ginagapangan ng mga uod ang kanyang buong katawan. Dinala ko siya agad sa banyo para hugasan ang kanyang katawan. Maya-maya pa, bumalik na ang malay ng matandang babae. Kumusta na po kayo? Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko, Tomas. Pakiramdam ko, hanggang ngayon bumabara pa rin ang mga uod dito. Alam ko na po kung sinong kumulam sa inyo. Ano? Sino? Sabihin mo sa akin at ang makahingi ako ng tawad. Gusto ko pang mabuhay, Tomas. Ayoko pang mamatay. Si Mang Arthur, siyang kumulam sa inyo. Ikakita ko mismo yung ginagawa niya Naku, patawarin po ninyo ako kung hindi ako naniniwala sa kutumpo ninyo Bukas na umaga, puntahan natin si Arthur. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Magpapakumbaba ako para lamang gumaling ako. Tama po. Baka po kasi kaya niya kayo kinukulam para mabigyan kayo ng leksyon Inintay ko munang makatulog ang matanda bago ko siya iniwan sa kanyang kwarto. Pinainom ko na rin siya ng langis at hinaplasan ang kanyang katawan. Nangangamoy bulok na si Doña Cora dahil kinakain na ng mga uod ang kanyang laman. Pinuntahan ko si Lisa at Albino sa kanilang kubo. Pero hindi ko inaasahan na madadatnan ko silang nagtatalo. Matagal na nating napag-usapan ng bagay na to, hindi ba? Ayoko pa sanang magkaanak, pero pinuntis mo ako. Ano na lang ang sasabihin ni Tita Cora kapag malaman niya ang bagay na to? Mas lalong iinit ang dugo ng matandang yan sa akin Bakit ba kasi iniisip mo pa rin hanggang ngayon kung anong sasabihin niya, ha? Upo na tayo ng pamilya natin. Iwan na natin kasi siya. Total, hindi na naman tayo matanggap Nandiyan naman si Tomas na mag-aalaga sa kanya. Nahihibang ka na ba? Hindi natin pwedeng iwan si Tita Cora. Lalo na ngayon na ganyan ang kalagayan niya. Kailangan niya ako. Hindi ka nga niya kailangan. Naku, bahala ka nga kung gusto mong manatili dito. Aalis ako. Hindi ko na kaya ang ginagawa niya sa atin simula noon pa Marami na akong tinis para sa Elisa. Pero sobra na to Bakit? Ano bang ginagawa ni Tito Cora sa'yo? Wala naman Kaya siya naiinis sa'yo dahil nakikita niyang hindi ka mapakinabangan. Kung tungtuusin na, dapat na ikaw ang tumulong sa kanya Pero mas pinili niyang si Tomas kung patirahin sa rest house.
Oh, naku naman! Kung saan na naman napupunta ang usapan na to eh! Mabuti pa, ipagpapatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Kaya ka lang ata nagagalit at naiinis sa akin dahil hindi ko sinunod ang gusto mo ng ilang araw. Nagtago na lang ako at hindi na natuloy. Lalo na't mukhang namumroblema si Lisa sa nangyayari sa kanila ni Albino. Ang akala ko, sila na ang perpektong magkasintahan. Palaging maayos at walang gulo. Pero tinatago lang pala nila ang kanilang problema. Bumalik na lang ako sa kwarto at hindi ako makatulog. Dumungaw ako sa bintana. May nalanghap akong amoy usok. Parang may sinusunog na mga uod. Hanggang sa nakita ko si Albino at Lisa sa bintana ng kanilang kubo. Tila may hinahalo habang nagluluto sa kalan. Pagkaumaga, binihisan ko na si Doña Cora para puntahan si Mang Arthur. Doña Cora, kapag pala nagtanong si Lisa at Albino kung saan tayo nagpunta, huwag mo sabihin na kay Mang Arthur ha. Hindi naman ako nagsasabi sa kanila. Ikaw lang naman ang madalas na nagkukwento sa kanila. Tsaka paalala ko lang po pala. Baka kapag makarating na tayo dun kay Mang Arthur mas matapang pa kayo sa kanya. Tandaan po ninyo, pupunta tayo dun para humingi ng tawad, hindi makipaglaban. Oo na, alam ko na yon, iho. Siguro, maaawa na naman siya sa akin kapag nakita niya ako. Tignan mo ang itsura ko. Butas-butas. Dahil sa mga uod na dahan-dahang kinakain ang aking laman. Naniniwala po ako na gagaling kayo. Magdasal lang po kayo ha. Tumango naman ang matanda sa akin, kaya kaagad ko siyang inalalayan palabas ng rest house. Ang magkasintahan naman ay kinausap pa si Doña Cora. Inirapan sila ng matanda, pero sumasagot pa rin. Kayo talagang magkasintahan. Usisa kayo na usisa sa buhay ko. Bakit hindi nyo kami hayaan kung saan kami magpunta? Kayo nga, hindi ko naman tinatanong kung saan kayo galing kada gabi. Namamasyal lang naman po kami. Doña Cora, nag-aalala lang naman kami sa inyo. Bakit ba ang init ng dugo niyo sa amin ha? Ayaw niyo po bang gumaling? Kung gusto po ninyong gumaling, dapat naman po bawasan ninyo ang bigat sa dibdib po ninyo. Matuto po kayo magpatawad. At higit sa lahat, magdasal po kayo. Ikaw naman. Kung makapagbigay ng payo sa akin, para ka namang nahihirapan sa sitwasyon ko. Mabuti pa itong si Tomas. Kahit hindi ko kaano-ano, inaalalayan pa ako. Gusto naman po kayo ni Albino na alagaan. Kaya lang, ikaw tong tumutulak sa amin palayo Inaabala mo na kami. Mamamasyal pa kami ni Tomas. Tara na, Tomas. Tomas, ingatan mo si Tita Cora Habang naglalakad kami sa kalsada, napansin kong maraming tao ang nakatingin sa amin. Lahat sila tinatakpan ng kanilang ilong. Naiiwan kasi talaga sa hangin ang malansa at mabahong amoy ni Doña Cora. Ganun na ba talaga ako kabaho para magtakip silang lahat ng ilong? Huwag niyo na lang pong pasilin ng mga yan. Natural lang po na medyo hindi kaaya-aya ang amoy ninyo. Dahil may mga sugat kayong inuuod Ngayaan po ninyo. Kapag napatawad kayo ni Mang Arthur, babalik din naman sa normal ang balat po ninyo. Sana nga lang talaga. Pagod na akong magtago. Masakit ng likod ko sa kahihiga sa higaan ko. Isipin mo, buong araw akong nakahiga at bumabangon lang kapag kakain o maliligo. Tapos, yun lang. Sana kung ano man po yung naging kasalanan ninyo kay Mang Arthur matuto kayong tumanggap. Alam niyo po ba, ang matandang yun ubod ng bait. Talaga? Oo, lahat ng ginagawa niya para sa kanyang asawa na may sakit na kanser. Habang naglalakad kami, nakasalubong naman namin si Ate Tina, bitbit ang kanyang bagoong. Nakatakip naman ang lahat ng katawan ni Doña Cora, pero umaalingaso pa rin ang amoy niya. Kaagad na nagtakip ng ilong si Ate Tina. Tomas, saan mo naman dadalhin si Doña Cora? Kay Mang Arthur po. Ipapagamot ko po siya doon. Kumusta naman ang kita natin ngayon, Tina? Marami pang bumili ng bagoong mo. Marami naman po.
Medyo malaki-laki din ang kita ko. Ang akala ko po magaling na kayo. Wala na atang pag-asang gagaling ako. Siguro, gagaling lang ako kapag dinamot ako ni Arthur. Magtiwala lang po kayo kay Mang Arthur. Magaling po siya manggagamot. Mabuti naman po at parang bumait na rin po kayo. Ate Tina, alis na po kami Kailangan na po kasing maabutan namin si Mang Arthur sa bahay nila na walang ginagawa. Mamaya po kasi baka nag-aasikaso na siya sa asawa niya. Kaya nakakaya naman po mangistorbo. Sige, ingat kayo. Ngumiti si Doña Cora kay Ate Tina. Unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti sa ibang tao. Sunod naman naming nakasalubong si Kuya Anton na nagdi-deliver ng tubig. May dala siyang multicab pero tumigil ito nang makita niya kami. Oh, Tomas, saan kayo? Kay Mang Arthur. Ano naman gagawin niyo doon? Yung dinig ko kasi parang ngayong araw yata siya alis papunta sa kabilang bayan Ipapagamot daw niya ang kanyang asawa. Ano? Oo. Kaya bilisan niyo ng konti, baka hindi niyo siya maabutan. Bilisan na natin, Tomas. Maraming salamat nga pala, Anton, ha? Kailangan lang naming maabutan si Arthur para matingnan niya ulit ang kalagayan ko. Nagpapasalamat po kayo sa akin. Oo, at nagpapasalamat ako sa'yo. Alis na po kami, Kuya Anton. Nagmamadali kaming makarating sa bahay ni Mang Arthur. Mabuti na lang at hindi pa sila nakakaalis ng mga oras na yon. Nagliligpit pa lang sila ng mga gamot. Nagulat pa ang matandang lalaki sa pagdating namin. Mang Arthur, pwede po ba tayo mag-usap kahit saglit lang po? Ano naman pag-uusapan natin? Alam mo, Tomas, marami akong ginagawa. Hanapan niyo na lang ang ibang albularyo sa Doña Cora. Mas mahalaga ang buhay ng asawa ko kaysa sa buhay niya. Nauunawaan ko naman po yun. Pero bakit niya naman po siya kinulam? Kulam? Bakit ko naman siya kukulamin? Manggagamot na ako. Hindi ako makukulam. Kung ganun, ano po yung nakita ko na ginagawa niyo sa may punong kahoy? Nandito ako para humingi ng tawad sa ginawa ko sa inyo. Alam ko na mali ako. Patawarin niyo sana ako at alisin ang kulam ninyo sa akin. Hindi ko na kayang lumaban sa bawat araw. Hindi na akong kukulam sa'yo. Naku, ikaw talaga, Tomas Kaya nandun ako para sana gamutin itong amo mo. Kaya lang naabutan mo ako. Abay magpapaliwanag pa sana ako ng mga sandaling yon. Pero mas inuna mo kung husgahan. Ginagamit niyo po siya ng mga oras po na yun? Oo. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi ka pa namamatay, Doña Cora? Dahil yon sa akin. Kaya lang dahil hindi ko mailan ang lahat ng oras ko sa'yo. Dahil nag-aalaga ako sa asawa ko. Hindi kita tuluyang napapagaling. Kung ganun, gamutin mo na ako. Sasagutin ko lahat ng pangangailangan ng asawa mo sa ospital. Handa ko ibigay ang kalahati ng yaman ko kapalit ng buhay ko. Pera kailangan mo para gumaling ang asawa mo at meron ako noon. Ako naman, ikaw ang kailangan ko para gumaling ako. Oo nga naman, Mang Arthur. Kailangan niya po ng tulong po ninyo. At kailangan niyo rin po ng tulong niya. Bakit po hindi na lang po kayo magtulungan? Ang gusto ko lang ay gumaling ka, Doña Cora. Pero ayaw ko maghimasok sa problema ninyo. Bakit ba kasi, ha? Alam mo ba kung sino ang kumulam sa akin? Kailangan maoperahan ang asawa ko para gumaling siya. Pakiusap, tulungan niyo naman po ako. Pinapangako ko. Tutulungan kita. Kung tutulungan mo rin ako. Nung dumating ka dito sa bahay ko, alam ko na sana kung anong nangyari sa'yo Pero dahil galit ka sa akin Sandaling natahimik ang matandang babae. Sa kadahan-dahang hinubad ang kanyang mga saplot sa kamay at paa. Doon na lumabas ang mas marami pang uod sa kanyang katawan. Gumagapang, kumikilos, at tila ayaw siyang tantanan. Nakakatindig balahibo ang eksena habang unti-unti siyang nanginginig sa kirot at pangingilabot. Tinasabi ko na nga ba, walang ibang gumawa ng kulong sa akin kundi ang sarili kong pamangkin.
Naalala mo bang madalas kong sinasabi na hirap na ako magtiwala sa mga tao ngayon? Dahil sa kanilang magnobyo. Mukhang malalim ang dahilan ng pamangkin mo. Kung kaya kinulam ka niya. Ilang taon daw nakalipas. Nahuli ko siyang nagnakaw ng pera at alahas ko. Minsan ko na rin pinakulong si Albino dahil kinuha niya mga gamit ko at ibinenta. Kaya't hindi ako naniniwala na talagang nag-aalala sila sa akin. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi kagad sa akin ang lahat? Kung sinabi mo sa akin ang lahat, hindi ka na sana nagtiis ng ganyan. Gusto ko na silang pagkatiwalaan ulit. Kaya kahit naiisip ko na sila ang may kagagawa nito sa akin, ano kung paniwalaan ang sarili kong isip. Parang anak ng turing ko kay Lisa kaya masakit isipin na gusto niya akong patayin. Ano po magagawa ninyo mga Arthur? Para mapagaling si Doña Cora. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mawala lang itong kulam. Nagmamakaawa kami sa iyo. Ibabalik ko ang kulam sa kanya. Ngunit may isang mawawala sa inyo. Ang kulam ay sumpa. Kung hindi niya mapatay ang biktima, ang magkukulam ang mamamatay. Yan ang sumpa. Kung matatalo mo si Lisa, ibig sabihin, mamamatay siya? Ganon nga, Tomas. Pero hindi ako ang papatay sa kanya kung hindi ang mga uod mismong ginagamit niya. Kapag napaslang ko ang kanilang ritual, babalik ang sumpa sa kanila. Umalis na kayo para makapagsimula na ako mag-ritual. Tatawagin ko na lang ang pamangkin ko para siya magdala ng asawa ko sa ospital, ha? Magagawa niyo po bang ritual kahit wala si Doña Cora? Bayo naman. Dalhin niyo ang lagi sa ginawa ko kahapon. Ginawa ko yan para may mainom siya at may mahaplas sa katawan ni Doña Cora. Kinuha namin ang langis na binigay ni Mang Arthur at kaagad na kaming umalis. Pagdating namin sa rest house, nandoon na si Lisa, nakatayo at nag-aabang. Hinarang niya kami sa may pintuan at sa tingin ko, alam na niya ang dahilan kung bakit kami umalis. Alam ko na alam mo na ang lahat ng ginawa ko, Tita Cora. Lumapit kayo ulit kay Mang Arthur, di po ba? Wala kang utang na loob. Pinakain kita at pinahay kita. Pero itong gigaganti mo sa akin. Bakit? Pinapakain mo nga ako. Pero minamaltrato mo naman ako ah. Gusto lang naman kitang paghigantihan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Matagal ko na itong pinano. Pero ngayon lang nangyari. Pinag-isipan ko pa kasing mabuti kung dapat ba kitang patayin. Magiging akin ang lahat ng kayamanan mo. At hindi ka mapapagaling ng matandang lalaki na yon. Sakit kang babae ka? Hindi mo alam kung ano ang ginagawa sa akin ng babae niya. Kaya naisipan kong utusan si Albino na kulamin siya. Si Albino, pinagbintangan niya rin magnanakaw. Kagaya mo. Hindi ko siya pinagpipintangan. Nahuli ko mismo siyang nagdadakaw sa akin. Sinungaling! Bakit naman ako magsisinungaling, ha? Hindi ba? Pati ikaw ay magnanakaw rin. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito, Lisa. Hindi na rin naman mahalaga kung mapapatawad mo o hindi. Mamamatay ka na rin naman eh. Itigil mo ng pagkukulam sa kanya. May pagkakataon ka pang magbago, Lisa. Hindi! Hindi na kahit anong mangyari! Papatayin ng uod ang matandang yan! Lahat ng ari-arian mo ay mapapa sa kamay ko! Magiging mayaman ako! Kahit kailan, hindi magiging sa'yong lahat ng kayamanan ko. Gagawin ni Albino ang lahat para mamatay kang matanda ka! Walang ibang kumulam kay Doña Cora, kundi si Albino at hindi si Lisa. Bigla na lang nanghina ang matandang babae sa harapan ni Lisa. Muntik na siyang matumba sa sahig ng rest house, kaya kaagad ko naman siyang sinalo. Umalis ka ngayon sa harapan ko, Lisa. Hindi ako aalis. Aabangan kita ngayong gabi kung paano kakainin ng uod hanggang sa mamatay ka. Kung mamamatay na nga ang tiyahin mo ngayong gabi, pwede bang bigyan mo man lang siya kahit tahimik na kamatayan? Dadalhin ko siya sa kwarto niya. Sige, pero huwag kang mangingialam sa mangyayari kay Tita Cora. Kapag nakisawsaw ka, pati ikaw ay papatayin ni Albino. Hindi ko lang problema ninyo kaya ayoko magkasali sa inyo. Mabuti. Panahon na para kunin ko ang mahalagang bagay sa rest house na to. Magpapakalayo-layo kami ni Albino. Binuhat ko si Doña Cora at dinala sa kwarto niya.
Hinaplasan ko ang buong katawan niya at pinainom ng langis. Kumihingal ang matandang babae habang may mga uod na dahan-dahang lumalabas sa kanyang ilong. Kung sakaling mamatay ako, sa'yo mapupunta lahat ng kayamanan ko, Tomas. Po? Sa akin? Ba't naman po sa akin? Hindi man po ko kaano-ano ah. Inihabilin ko na sa abogado ko ang lahat. Kapag may mangyaring masama sa akin, walang makukuha si Lisa. Yon ang parusa ko sa kanya. Kung papatayin niya ako para sa kayamanan ko, ipakikita ko sa kanya na wala siyang mapapala sa kasamaang ginawa niya. Nang dahil sa kanya, galit ako sa lahat ng taong nakapaligid sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Gagamatin naman po kayo ni Mang Arthur eh. Alam kong tutuparin niya sinabi niya kanina. Umalis ka na muna dito sa kwarto ko. Dumadami ng mga uod na lumalabas sa katawan ko. Baka pati ikaw ay magapangan nila. Pati sa tenga ko ay meron ng lumalabas. Kapag lumusot pa sila sa mga mata ko, wala na akong pag-asang gagaling. Lumabas ako ng kwarto ni Doña Cora dahil na rin sa takot. Ramdam ko pa rin ang lamig ng hangin at ang amoy ng gamot na parang bumabalot sa buong bahay. Mula sa labas, narinig kong nagtatalo na naman si Lisa at Albino, kaya nakinig na rin ako. Dahan-dahan lang, baka marinig nila ako. Patayin na lang natin ang lalaking yun. Walang kinalaman si Tomas sa ginawa sa atin ni Tita Cora. Mabait siyang tao at hindi siya dapat madamay sa nangyari. Bakit mo palagi mong kinakampihan ang lalaking yun, ha? Nagkakagusto ko na ba sa kanya? Albino naman! Ngayong gabi na mamamatay si Tita, kaya dapat tayong magsaya. Matagal na nating pinlano ang bagay na to, hindi ba? Ito na oh! Nakuha ko na ang ginto niya na matagal niyang tinago. At ang alahas niya sa loob ng yacht. Nakuha ko na rin! Nasaan ang pera ng matanda? At ang mga dokumento sa mga ari-arian niya? Natural, nakuha ko na lahat. Kaya nga kailangan na nating umalis. Aalis na tayo at magpapakalayo-layo. Baka kasi tumawag sila ng pulis eh. Walang pulis na magkakasa sa atin. Dahil wala naman silang nahanap na ebidensyang kinulam ko ang matandang yun eh. At hindi ako aalis hanggat hindi ko napapatay si Tomas. Ano? Wala siya kinalaman sa nangyari. Kaya hindi natin siya dapat idamay. Huwag mo kong pangungunahan kung anong gusto kong gawin, ha? Ako ang masusunod at papatay ko si Tomas bago tayo umalis. Pero Albino! Wala ka talaga, Silve! Yung nasa tiyan mo, hindi yan bata! Hindi ka buntis! Akin ang nilakaw mo sa tiyahin mo! Teka, anong pinagsasabi mo? Anong ginagawa mo? Bakit naman talaga? Hindi mo pa rin ba nauunawaan kung anong ibig ko sabihin, ha? Hindi ka naman talaga buntis eh! Ang laman ng tiyan mo ay uod! Akala mo papayag akong may kahati sa yaman niya? Marami akong tiniis sa kanya. Pagmamaltrato, pagpapahiyati ba pa? Ni minsan, hindi niya ako itinuring na tao. Kaya ako ang kukuha ng lahat ng kung anong meron siya. Huwag, Albino! Napagplanuhan natin to ng matagal. Huwag naman ganito. Kasama ako sa'yo. Magsisilbihan kita. Ano ka ba? Hindi naman kita kailangan eh. Pati ikaw, kinulam ko para makaganti sa tiyahin mo. Hindi ba gusto niyo na magkasama kayo habang buhay? Pwes, sabay na kayong mamamatay ngayong gabi. Hayop ka! Traitor ka, magkukulam ka! Oo! Sa gabing ito, ako lamang ang makakaligtas. Kung mabubuhay si Doña Cora, mamamatay ka. At kung mamamatay ka, mabubuhay ka. Kapag ginabot siya ng matandang albularyo, di pa alam, ikaw ang mamamatay. Bumagsak si Lisa sa lupa nang marinig ang sinabi ni Albino. Maya-maya, nakita kong halos libo-libong maliliit na uod ang lumalabas sa kwarto ni Doña Cora. Natakot ako. Akala ko namatay na ang matandang babae. Parang may sariling buhay ang mga uod, hindi makapaghiwalay at tila may sariling balak at nakakilabot pa. Sumuot sila sa ilalim ng pinto at gumagapang patungo sa kinaroroonan ni Lisa. Ayan na mga alaga ko! Uubusin nila ang mga laman mo at kakainin, gaya ng ginawa nila sa tiyahin mo.
Albino! Wag! Maawa ka sa akin! Ginamit ko ang galit mo para mapatay ko yung pareho ng tiyahin mo. Ano? Nakakatawa, di ba? Pasensya ka na, Lisa. Pero mas mahalaga sa akin ang kayamanang masasolo kesa sa'yo. Sinusumpa ko! Mamamatay ka rin! Ang uod mo rin mismo ang papatay sa'yo! Hayop ka! Mauna kang mamatay! At alam mo ba kung anong gagawin ko ngayon? Papatayin ko si Tomas. At kailangan ko pa ang pirma ni Doña Cora para makuha ang kanyang sasakyan. Wag! Albino! Wag! Ang mga uod! Kinakain nila ako, Albino! Pigilan mo sila! Wag! Tama na! Saksi ako habang kinakain ng mga uod ang katawan ni Lisa. Halos hindi ko masiksik ang sikmura. Tumititig ako kahit gusto kong iligtas ko pa siya. Wala akong magawa. Alam kong isa lamang sa kanila ang mawawala. Si Lisa o si Doña Cora. Hanggang lumipas ang ilang minuto, naging buto na lang si Lisa. Nakita kong naglalakad na si Albino papasok sa rest house. Pumunta ako sa likod at kinuha ang palakol doon. Inabangan ko siya sa pintuan dahil alam kong hahanapin niya ako. Tomas! Nasaan ka? May pag-uusapan tayo! Alam ko ng dahilan kung bakit mo ako hinahanap. Hayop ka para masolong kayamanan! Pinatay mo si Lisa! Ah! Aray! Ang sakit ng dibdib ko! Inampas mo ng palakal! Umanda ka sa akin! Ano ha? Lalabang ka pa ba? Sige! Tumayo ka't lumaban! Naunahan mo lang ako, kaya hindi ako makalaban. Bigyan mo ako ng patas sa laban. Ibaba mo yung palakol at labanan mo ako! Ligtas na si Doña Cora. Pero wala na si Lisa. At ikaw ang gumawa ng kulam, hindi ba? Pwes, wala kang ligtas sa akin ngayon! Sinindihan ni Mang Arthur ang kanyang dalang insenso. Habang umaalingasaw ang amoy ng usok, kinuha niya ang mangkok na may asin. Nilagyan niya ito ng laway at biglang isinaboy kay Albino. Pagkasaboy niya, biglang nagsuka si Albino at mula sa bibig ng lalaki, lumabas ang isang itim na uod na kumikislot at nagliliyad na parang buhay na may galit. Isang uod pa lang ang napalabas ko gamit lang ang amoy ng insenso at mahiwagang asin na may laway na ginamit ko sa pagritual. Alam kong may dalawa ka lang na ilaalagaan na uod na natitira sa iyong katawan. Kapag napalabas ko ang tatlo, mamamatay ka na! Hayop kang matanda ka! Masyado kang pakialamero sa buhay na may buhay! Kasalanan mo ito lahat eh! Pinalok ka namin ng malaking bayad para hindi magsalita! At tinanggap mo naman ang perang yun, hindi ba? Pinanggap ko yon dahil kailangan ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko sa ginagawa. Hindi ba dapat matagal lang namatay si Doña Cora kung wala lang ang tulong ko? Hindi ka ba nagtataka kung bakit kahit hirap na si Doña Cora, buhay pa rin siya? Sinasabi ko na nga ba? Tinatraitor mo ako! Tapusin na ninyo ang taong to! Wala na si Lisa, kaya dapat lang na mamatay din siya! Hindi ako susuko! Bumulong si Albino sa sahig ng rest house at biglang may mga uod na lumitaw mula sa lupa. Tinitigan niya ang mga ito, pero ilang saglit lang, umatake na ang mga uod kay Mang Arthur. Mabilis na naglagay ng asin ang mata ng lalaki sa lupa at pinabilog niya iyon. Habang umiikot ang mga uod, hindi sila makalapit sa kanya. Paikot-ikot lang, parang galit ng mga halimaw na nakakulong sa mahiwagang bilog. Inaakala mo bang matatalo ba talaga ako, ha? Ang alam ko, kakasimula mo palang mambara, pero pumalpak ka na kagad. Ito ang unang pagkakataon na ng barang ka, hindi ba? Hindi naman sana ito mangyayari kung tumupad ka sa usapan! Ilalabas ko na ang mga alaga mang uod para matapos ito, Albino! Tapusin mo na si Mang Arthur! Maling dumating pa kayo dito sa baryo at dito mo pa talaga pinagpatuloy ang pagbabarang mo. Tatapusin kita para wala nang masaktang pagtawa! May sinambit na ritual si Mang Arthur, kaya gumulong-gulong si Albino sa sahig na parang nasasaktan. Tumakbo ako papunta sa kwarto ni Doña Cora at nadatnan ko ang matandang babae na nakaupo na sa kanyang higaan. Kamusta na po kayo? Nawala na ang mga gumagapang na uod sa katawan ko, Tomas. Napagaling nga ako ni Arthur.
Hindi siya isang peke. Hindi naman po talaga siya peke eh. Pero pati na po si Lisa. Kinain siya ng mga uod galing po ata sa katawan po ninyo. Si Albino naman, pinaparusahan na ni Mang Arthur ngayon. Tinraidor ni Albino ang pamangkin ninyo. Ginamit niya ang galit ni Lisa para mautusan siya ng babae na kulamin po kayo. Pero sa huli, gusto lang pala ni Albino na masulong kayamanan po ninyo. Kaya't simulat sa pool, ayoko na talaga sa lalaking yon. Nasaan na siya? Patay na ba siya? Mamaya na lang po tayo lalabas. Kung susunduin po tayo ni Mang Arthur, natatakot po akong pagmasdan kung paano siya pinaparusahan ngayon eh. Maya-maya pa, pumasok si Mang Arthur sa kwarto ni Doña Cora at binalita na patay na si Albino. Napaiyak ang matandang babae. Hindi sa lungkot, kundi sa sobrang saya. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Salamat sa ginawa ninyong pagligtas sa akin. Pero nasasaktan ako dahil mas pinili ng pamangkin kong lalaking yon. Nagpauto siya kay Albino eh. Kaya mas lalong lumalim ang galit na sa'yo. Sana mapatawad ako ng pamangkin ko sa mga kasamaang ginawa ko sa kanya. Kaya ko lang naman nagawa mga bagay na yon ay dahil sa lalaking Albino na yon. Alam kong wala siyang magandang maidudulot kay Lisa. Kung nakinig lamang sana siya sa akin, hindi ito mangyayari sa amin. Wala na po tayong magagawa. Tapos na po ang lahat ng nangyari. Yung maganda din yun lang po ng gawin ngayon, yung magpakabait at bumawi sa mga taong minsan nyo nang naapakan. Oo, patawarin mo ako, Tomas. Pero noong sinabi kong pinaratangan kitang ninakawan mo ako ng alahas, totoong may nawawalang alahas sa akin. Nahanap ko yon sa flower vase na palaging nililinis ni Lisa. Ganun po ba? Ngayong mahalaga, alam ninyong wala akong kinuha sa inyo ha. Ngayon na magaling na kayo, pwede na akong umalis at umanap ng ibang trabaho ha. Huwag. Ikaw ang kailangan ko dito. Pagsilbihan mo ako hanggang sa mamatay ako at iiwan ko sa iyong lahat ng kayamanan ko. Makakaalis na ako ha. Kailangan ko pumunta sa ospital para sa asawa ko. Patawarin mo rin ako, Arthur, kung ipinahiya kita sa mga tao. Kulong-kulo lang ako sa mga oras na yun. Ang gusto ko lang naman marinig noon na sabihin mo sa akin na sina Lisa at Albino talaga ang may kagagawa ng lahat. Kunin mo ang perang itinatago ko sa loob ng drawer ko. Malaking halaga yon na makakatulong sa inyo ng asawa mo. Sobrang nagpasalamat si Mang Arthur kay Doña Cora. Ayaw niya sanang tanggapin ang pera na ibibigay sa kanya, pero wala siyang nagawa. Kailangan iyon para sa operasyon ng kanyang asawa. Kaagad namang ipinalibing ni Doña Cora ang mga kalansay ni Lisa at Albino. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Doña Cora. Lumabas siya ng rest house, nakipag-usap sa mga tao at nagsimulang makipagkaibigan. Marami ang nagulat dahil sa kabila ng dating kasamaan ng kanyang ugali. Ngayon, ay bigla siyang naging mabait. Parang ibang tao na. Doña Cora, isa na naman po kayo paroroon ngayon. Ang dami niyo nang naimbitahan para sa kaarawan po ninyo ah. Punta tayo sa bahay ni Anton tsaka ni Tina. Oh, sigurado po kayo? Oo, para na rin maeditan tong katawan ko. Tingnan mo, Tomas, ang mga sugat ko. Gumagaling na talaga. Opo, masaya po ako para sa inyo. Nang makarating kami sa bahay ni Kuya Anton, nadatnan namin doon si Ate Tina. Namutla kaagad ang babae nang makita niya kami. Halatang may tinatago si na Kuya Anton, pero dahil pareho naman silang walang asawa, wala namang magiging problema doon. Huwag niyo naman sabihin sa iba ang relasyon namin ni Anton. Nakakahiya lang kasi. Baka sabihin na naman ng iba na aanakan ulit ako ni Anton at iiwan. Naku, hindi po magagawa ni Kuya Anton yan. Ay, teka, nasaan na ba siya? Nasa banyo. Sino yan, Tina? Kami po. Iba ka talaga, Anton. Galing mo rin pumili ng babae, ha? Madiskarte sa buhay si Tina, kaya huwag mo lang pakawalan. At ikaw naman, Tina, mabait si Anton, kaya't bagay na bagay kayo.
Walang dahilan para mahiya sa relasyon ninyo kung nagmamahalan lang naman kayong dalawa. Hindi ba? Oo nga po. Mas masarap magmahal kaysa magkaroon ng kalaban. Pumunta pala kayo sa bahay ko sa susunod na linggo, ha? May handaan doon dahil kaarawan ko. Sige po. Maraming salamat. Walang anuman. Sana ito na ang simula ng pakikipagkaibigan ko sa inyo. Pangako, hindi na ako manlalamang sa kapwa ko. Mabuti naman po. May natutunan kayo sa nangyari sa inyo. Naging malapit nga si Aling Cora sa mga tao simula nang magbago siya. Marami siyang naging kaibigan at marami din siyang natulungan sa baryo namin. Sa ngayon po, wala na si Doña Cora. Totoo ang sinabi niya. Iniwan niya sa akin ang lahat ng kanyang kayamanan. Swerte ko nga, pero pinangako ko sa kanya na ang yaman na naiwan niya ay maitutulong ko sa mga taong mas nangangailangan pa kesa sa akin. Sa kasalukuyan, nagkaroon ako ng asawa at mga anak. Maayos ang buhay namin dahil sa kabutiang loob ni Doña Cora. Palagi kong tinuturo sa mga anak ko na iwasan ang maging matapobre. Huwag man lamang sa kapwa at huwag hayaang kainin ng kasamaan ang puso at ang isip. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po.